Hi, isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po, si Brother Sario de Mat. Hayaan po ninyo na sa pagsisimula ng evangelization ko sa vlogging na ito ay ang gamitin ko ang bagong tipan. Sapagkat nais ko po maunawaan muna natin ang layunin ng ating amang nasa langit, ang kanyang kalooban sa nais niyang iparating sa atin sa pamamagitan ng mga aral na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Jesucristo. Bago natin basahin ang lumang tipan. At ito'y tatalakayin na rin natin. Sa pagbasa po natin sa mabuting balita, mayroon po tayo dapat na isinasaalang-alang at na maunawaan. Sapagkat pangkaraniwan po sa mga bumabasa ng magandang balita ng ating Panginoon sa banal na aklat, kung ano po ang pangungusap na kanilang nabasa nang naaayon sa pagtalakay ng paksang ibinigay ng ating Panginoon Jesucristo, ito rin po ang pinagkukunan nila ng pangunawa o idea kung anong mensahe ang nais iparating sa kanila ng paksang binasa nila. Sa punto pong ito, may posibilidad po na malihis tayo ng ating pagkaunawa sapagkat ang literal interpretation po ay hindi makatutulong sa ating pag-unawa sa mensaheng inaakala nating ipinararating sa atin ng ating binasa. Una po natin dapat isaalang-alang ay ang layunin ng mga ebanghelista kung bakit ginamit nila ang event na ating binasa upang makarating sa atin ang gawa at pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo. Dapat nauunawaan po natin ang sinabi rin sa banal na aklat na ating pag-aaralan. Hindi lahat ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo ay natatala sa aklat na ito. Ang itinala dito ay upang tayo ay sumampalataya. At sinabi rin, kung itatala ang lahat ng gawa ng ating Panginoong Jesucristo, kulang ang sandaigdigan. So, ang ibig pong sabihin, selective po ang ginamit ng mga ebanghelista sa mga gawa ng ating Panginoon nang naaayon sa kanilang layunin, nang naaayon sa nais nilang iparating sa atin. Ikalawang dapat po nating isaalang-alang. Ang pangangaral po ng Panginoong Jesucristo ay hindi sa iisang lugar lamang. Siya po ay umiikot sa bayan-bayan na nakapalibot sa Israelita at sa Judea. At sa bawat bayang kanyang pinupuntahan, mayroon pong mga kultura at tradisyon na iiba sa. At ito po ang siyang nagiging pamantayan kung papaano iniaangkop ng Panginoong Jesucristo ang kanyang aral nang naaayon sa pangangailangan ng lugar na iyan. Isang halimbawa po, ang ating inang simbahan sa buong sandaigdigan. Sa liturgical calendar po, sa linggong ito, ang babasahing mabuting balita, ito po ang siyang babasahin sa buong sandaigdigan. Subalit, ang pangangaral po
ng paring naghatid sa atin ng pagbasa. Iba't iba ang layunin. Iba't iba ang paksang kanilang tinatalakay sapagkat ito'y iniaangkop nila sa lugar, sa pangangailangan ng lugar na kanilang kinalalagyan. So ito po, ganito rin po ang kaganapan sa pangyayari sa pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo. Isang halimbawa po, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pangangaral, "Huwag ninyong isipin na ako ay naparito at ang dala ko ay kapayapaan. Hindi. Ang dala ko'y tabak ng pag-aalitan. Pag-aaway ng ama sa anak, ng anak sa ina, at ng biyenan sa manugang." So, kung uunawain po natin nang naaayon sa nasusulat na ito, at dito natin kukunan ng interpretasyon, maaaring maligaw po tayo sapagkat lilihis ito sa kalooban ng Amang nasa langit. Kaya po, napakahalaga na nauunawaan natin ang kalooban ng Ama. Sinugo nga po niya sa atin ang kanyang bugtong na anak upang ipagkaloob ang kaligtasan ng sandaigdigan, bunga ng kasalanan. Kaya po mga kapatid, ang diwa po ng nasusulat sa ang talata na tumatalakay sa paksa ay kinakailangang ito ang nangunguna sa atin. At mahalaga rin na nauunawaan tayo sa nakaraan ng pagsasabuhay ng mga taong pinangangaralan ng Panginoon sa tagpo sa Israelita. Sapagkat 1,000 taon na po nang ito ay gawin, 1,000 taon na po nang sabihin ng ating Panginoon ang mga pangungusap na iyan. Subalit malinaw din po ang sinabi sa banal na aklat. Ang layunin ng nasusulat, ang layunin ng aral ng Panginoon, ito'y hindi mababago sa paglipas man ng panahon. Ang sabi po niya, mawawala ang lahat ng bagay sa mundong ito, subalit hindi mawawala ang kanyang salita. At ito po'y katotohanang umaangkop sa lahat ng panahon sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Kaya mga kapatid, ito po ang dapat nating maging panuntunan at pagsasaalang-alang upang ang ating gagawing pagtalakay at pag-aaral sa mabuting balita ay hindi tayo malihis ng ating pag-unawa sa mensaheng nais iparating sa atin ng Panginoon natin Jesucristo. Kaya po, sa susunod pong vlogging na gagawin ko, sisimulan po natin ang pagbasa sa aklat ni San Mateo at nang naaayon po sa pagkakasunod-sunod ng ebanghelistang natala sa aklat. Sino po si Mateo? Si Mateo ay isang tax collector na kung saan itinuturing ng panahon ng mga Hudyo na ito ay marumi
Subalit, tinawag siya ng Panginoon at pinasunod sa kanya. Levi ang kanyang pangalan sa pagiging tax collector. Subalit, nang tawagin siya ng Panginoon, tinawag siyang Mateo, na ang kahulugan po ng pangalang Mateo ay ang pagpapalang mula sa Diyos. Kaya sa susunod po na pagtatagpo natin, babasa na po tayo sa nilalaman ng aklat ni Mateo. At ito ang magiging panimula ng ating pag-aaral. Umaasa po ako, mga kapatid, na tutulungan ninyo ako na magtagumpay ang evangelizasyong ito upang ang mga walang panahong magbasa ito sa pakikinig, sa pananood ay makatulong sa kanila. Tungkulin po ng bawat isa sa atin makiisa sa misyon ni Kristo. At ang pakikiisa po natin sa pagpapalaganap ng ebanghelisasyong ito ay sa ating pag-like, pag-share, at pag-subscribe para na sa ganoon makarating ito sa higit na nakararaming nangangailangan na maunawaan ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At huwag nating kalilimutan, lagi nating iisipin at isa puso. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.